Eto na nga pala yung konting pagbabago dito sa nabili ko na nakatambak lang dati na Yamaha Novo. Halos isang linggo lang yung nakalipas simula ko tong buuin. Medyo malaki na rin yung pagbabago sa itsura niya. Bali, ito na nga pala yung day 6 ng Oplan Papogi nito ni Project Nobita. Medyo marami na nga rin pala nag-aabang sa magiging resulta nito, kaya plano ko na nga pala to itayo ngayong araw. Bali, magsisimula nga pala tayo sa paglalagay ng center stand nito, kaya nilagyan ko na nga pala ng grasa tong ehe. Para hindi basta-basta kalawangin tong loob, ito kasi madalas nagiging issue ng mga Mio carb. Tapos bahagya ko lang yung pinokpok hanggat sa sumagad sa dulo yung ehe. Sa paglalagay naman ng spring ng center stand, bali sinisikwat ko lang yan, tapos iduduktong ko dito sa taas. Yung lumang brake shoe pa rin yung isasalpak natin dahil okay pa naman yung condition at medyo makapal pa talaga. Bali, pinagdugtong ko muna nga pala yan, tapos nilagay ko na yung spring, saka ko mano-manong ibubuka dito sa salpakan. Nilagyan ko na nga rin muna pala ng grasa tong salpakan ng brake arm para siguradong walang stock up, lalo na kapag ginagamit na natin. Kaya after nga pala natin ipasok sa butas, saka ko to pinwersa para mailagay dito sa lagayan niya. Yung akala kong puro salpakan na lang yung gagawin natin, ngayon ko lang naalalang hindi pa pala natin na ipapakabit tong gulong, kaya dumiretso na nga muna pala ako dito sa shop. Dahil Vans concept nga pala yung gagawin natin dito kay Project Nobita, kaya magsasalpak tayo ng medyo manipis na gulong, tapos magre-rimset din tayo. Bali, yung sukat nga pala na gagamitin natin dito, 4590 sa harap, tapos 5100 naman sa likuran. Kaya pagkatapos nga pala lagyan ng pampadulas ni tropa, nirekta niya na mano-mano yan i-align dito sa pinaka-rim. Shoutout na nga rin pala sa tropa natin na napakaingat talaga tumirada, lalo na kapag rimset yung ipasasalpak natin. Dahil medyo marami pa nga pala tayong gagawin, umuwi na rin ako dahil marami kasi tayong tatanggalin na lumang gasket dito sa crankshell. Hindi kasi natin pwede basta-basta ikabit yung cover niya na hindi natin natatanggal tong luma dahil siguradong maglilik din yung gear oil. Kaya nung nalinis na nga pala natin na maayos, saka ako binalik yung mga gear, tapos ikinabit ko na rin tong bagong gasket. Inayos ko lang yung pagkakalapat dito sa dowel, tapos bahagya ko na nga rin pala nilagyan ng gear oil tong bearing dito sa gilid. Kaya nung okay na nga pala lahat, ipinwesto ko na nga pala yan dito, tapos nilapat ko lang maigi dito sa mga tornilyuhan niya. Tapos bahagya ko na nga rin pala yung pinokpok para sumagad sa dulo, tapos inisa-isa ko na rin higpitan yung mga tornilyo niyan dito sa loob. Literal na hindi lang talaga umiikot sa laki ng budget yung pagbubuo ng project bike dahil mas lamang pa rito yung trabaho na gagawin bago ka makabuo ng isang motor. Binuksan ko na nga rin pala dito sa taas dahil lalagyan na rin natin to ng gear oil, baka kasi makalimutan pa kapag tapos buuin. Ipupwesto ko na nga rin pala tong bagong brake arm na gagamitin natin dahil medyo mahirap na kasi tong ilagay kapag naisalpak na yung gulong. Halos nasa 95% ata ng pyesang gagamitin natin dito, puro brand new lahat bukod sa batalya tsaka crankshell. Namumukod tangi kasi to si Project Nobita na halos lahat talaga pinalitan natin, ultimo dun sa kailaliman ng makina. Bale, sinalpa ko na nga rin pala tong rimset, tapos bahagya ko lang inikot ko may sumasabit, buti wala. Kaya kinuha ko na nga pala tong swing arm para ito na may sunod na maikabit natin. Bali, kasama nga pala tong swing arm sa mga pinapowder coat natin kay AB Custom Powder Coating and Sandblasting, yung dating nanlilimahi, halos bago na yung itsura ngayon. Kaya kung gusto nyo rin magpabuga ng mga metal parts ng motor nyo, message nyo lang sila. Kaya pinwesto ko na nga pala to dito sa salpakan para tuloy-tuloy na rin natin maikabit yung batalya dito sa makina. Sinalpa ko na nga rin pala yung dazzle dito sa loob para hindi pasukan basta-basta ng mga alikabok. Para na rin mas maging malinis tignan, lahat ng bolts na gagamitin natin dito, puro yayamanin white bolts. Hindi rin naman kasi talaga tayo nasali sa mga motor show, masaya na tayo sa pang araw-araw lang na gamit. Pero yung tipong kapag nagkape ka sa umaga, tapos matititigan mo, mapapangitigan na lang talaga at masasabi mo na pogi din pala. Bali, nilagay na nga pala natin tong rear nut, tapos sinigpitan ko na rin maigi, baka kasi makalimutan pa. Ikinabit ko na nga rin pala tong oil seal dito sa panggilid para maikabit na rin natin yung bendix. At dahil malalim na baha nga pala yung pinag-outingan dati nito ni Project Nobita, kaya yung lumang starter nito naging stock up na. Kaya napabili tuloy tayo ng wala sa oras pati nitong starter, change oil talaga. Kaya pagkasalpa ko nga pala niyan dito sa loob ng butas, ginamita ko na rin ng yayabangin pang higpit. Yung kabila hindi ko muna nilagyan dahil dyan kasi nakatap yung negative sa battery. Pinwesto ko na nga rin pala itong mga gearings ng starter dahil magpapalit nga pala tayo ng bendix, yung luma kasi na stock up na. Literal na masakit talaga sa bulsa magbuo ng project bike, lalo na kung matagal na nabaha yung unit. Pero dahil wala naman tayo sinimulan na hindi tinapos, kaya papapugiin talaga natin to sa abot ng ating makakaya. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung cover ng mga spring nitong bendix, dahan-dahan ko nga pala to tinulak hanggat sa umabot sa dulo. At sa wakas, makalipas yung isang linggo na pagbe-break nitong batalya at saka makina, muli na nga pala natin sila pagbabatiin. Paniguradong maninibago sila sa isa't isa dahil nawala na yung dungis nila dati sa katawan. Kaya niready ko na nga pala yung mga ehe nitong engine support, pinaglalagyan ko na nga pala to ng grasa. Tapos inilapit ko na nga pala yung batalya dito sa tabi ng makina. Durog na nga rin pala yung mga rubber bushing na nakakabit dito sa swing arm, kaya binilihan ko na nga rin pala ng bago, pati na rin yung bakal sa loob. Yung lumang nakakabit kasi dito kay Project Nobita
Nobita, kusa nang nahuhulog yung bakal sa loob. Eto, kailangan mo talagang pukpukin para lang pumasok sa pinakadulo. Kaya nung nasalpak na nga pala natin na maayos, ipinwesto ko na nga pala yung swing arm dito. Tapos nilagay ko na yung dalawang mahabang tornilyo niyan. Isang 12 at isang 14 nga pala yung nakasalpak dyan dito sa magkabilaang gilid. Rerekta ko na nga pala isang salpakan niyang kasama yung batalya, pero masyadong mabigat pala. Mahirap talaga kumilos kapag mag-isa lang. Kaya ganito muna yung ginawa natin. Inuna ko muna tong swing arm bago ko ididikit sa batalya yung mahabang ehe sa ilalim. Halos hindi pa tayo nangangalahati ng mga isasalpak natin na pyesa rito, pero ngayon pa lang medyo nakikita ko na nga pala yung magiging tindigan nito ni Nobita. Yung halos kada baklas ko ng lumang pyesa na nakakabit dito, medyo napapangawi na lang talaga ako sa daming kailangan palitan. Pero ngayon kahit papano, halos hindi mo na talaga makikilala yung nagiging itsura niya ngayon. At ito nga pala yung pinakaunang kaha na isasalpak natin, itong rear fender. Dito kasi nakapasok yung rear shock. Dahil gagamit nga pala tayo ng debaso na siya, kailangan nga pala magtabas dito ng bahagya, kaya pagkatapos ko sukatan, tinabasan ko na. Tatama kasi yung pinakabaso niyan dito sa pinakadulo, kaya kailangan talagang itrim. Hindi tayo veterano sa pagtatabas ng kaha, kaya paniguradong hindi natin magagawa yung 0-0, kaya sinukatan ko na lang. Kaya bahagya ko muna tong tinespit, tinignan ko kung may sasabit pa, buti wala na, kaya nirekta ko na nga pala ikabit tong dalawang rear shock. Bali standard size lang pala yung sinalpak natin dito para hindi masyadong nakatungo dito sa may harapan. Ikinabit ko na nga rin pala tong dalawang yayamanin dito sa likod para malapat tong rear fender, para ma-final natin yung sukat kung may tumatama ba talaga o wala. Buti na lang wala nang sumasabit, kaya okay na to. Ikinabit ko na yung yayamanin na tornilyo nitong rear shock. Kinuha ko na nga rin pala tong tipos, bali kasama nga pala to sa mga pinapowder coat natin, pero bago natin ilalagay ito, magpapalit muna tayo ng bagong ball race. Puro kalawang na kasi yung dating nakakabit dito, pero okay pa naman yung bulitas, pero panigurado katagalan, masisira at masisira rin kasi. Kaya dinamihan ko na nga pala lagay nitong grasa para hindi basa-basa matuyo, saka ko ipinasok yan dito sa tipos hanggat sa sumagad sa dulo. Medyo makalat yung pagkakalagay ko ng grasa dito sa taas, isang kamay lang kasi yung ginagamit natin dahil nakaalala yung isang kamay ko dito sa baba. Ikinabit ko na nga rin pala tong dalawang lock nitong tipos, tapos bagyang higpit lang dahil kapag napasobra, sigurado magkakakanto yan sa manobela. So yun na, mag-update po na tayo ng mga naisalpak natin na pyesa para dito ngayon sa day 6 nito ni Project Nobita. So yun, kagaya nung nakita nyo, pinagbati na nga pala natin tong makina at saka tong batalya. Tapos yung rim set, ayan, pinakabit na rin natin yung gulong, nilagay na rin natin yung dalawang rear shock. Medyo nagtabas lang tayo dito sa taas ng bagya dahil sumasabit kasi itong debaso niya. Pero ngayon okay na, wala nang sabit yan. Tapos dito sa harapan, ayan, kinabit na rin natin yung tipos. Nagpalit na tayo dito ng bagong ball race dahil yung luma puro kalawang na. Hindi lang talaga natin nakikabit tong gulong dahil pinapatuyo ko pa kasi yung front shock na gagamitin natin para siguradong hindi humulas agad yung pintura. So bago nga pala natin ito tapusin, abang kayo mamaya sa live natin para dun kay Project Kalikasan. Tapos ito si Project Bitoy, papamana ko na rin sa inyo to sa April. Sa mga nagtatanong kung paano, basic lang, check nyo lang dito sa baba. Right? Pindutin mo lang tong register, tapos lagay mo lang dito yung mobile number mo, password, tsaka verification. So pag okay na lahat yan, pindutin mo na tong confirm. Alright, so ito na yung makikita nyo mga pwede nyong paglibangan dito sa Diamond Game. Meron ditong Dragon vs Tiger, Animal World, Super Ace, Tong It's Go, Beto Beto or Color Game, Mythical Animals at napakarami pang iba. So pili na lang kayo ha. So sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, napakadali lang din. Click mo lang tong wallet. Tapos dito ka pipili, pwedeng 100, 200. So nasa sa inyo na yan. At yun nga, kapag nakapaglagay ka na ng pondo, pwede ka na maglaro. Subok tayo kung buenas tayo ngayon dito sa Dragon vs Tiger. So ito, madali lang laruin to. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo ilaro. Pwede pa barya-barya rito. 5 piso, 20, 100, 500, 1,000, hanggang 2K pwede. Tapos pipili lang kayo kung Dragon or Tiger. Dahil kapag tie naman, balik puhunan lang yan or balik taya. So hindi pa rin kayo talo. Tapos dito yung makikita sa taas kung ano yung mananalo. Siyempre kung anong mas mataas na baraha. So ngayon subok tayo ng barya lang kahit 5 piso dito sa sa Tiger. Ayan. So dito yung makikita kung magkano na yung mga tinataya nila. So ayan, kapag mas mataas sa baraha yung Tiger, matik panalo tayo ng halos 5 piso, nasa 4.75 yan. Ayan na nga, alas tsaka 9, syempre mas mataas yung 9 kaya panalo tayo ng nasa magkano yan. Ayun, 4.75, tama nga tayo. So ganun lang ka-basic. Kung ayaw nyo na maglaro, pwede rin. Click nyo lang to. Sa mga nag-register dito, lalong-lalo na dun sa mga nag-recharge, kayong pwede magkaroon ng chance na maging bagong amo ni Project Bitoy. Kaya after nyo mag-recharge ay lapag nyo lang sa baba yung SS nyo, tapos lagyan nyo na rin ng pangalan para hindi mag-grab, tapos sabihin nyo na rin kung bakit kayo deserve. Right?